Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin na isang wasted opportunity para sa Phoenix Suns ang game kontra sa San Antonio Spurs. Dahil bukod nga sa Spurs ang worst team sa buong Western Conference at naupo pa ang kanilang super rookie Victor Wembanyama sa game kahapon, ang kanilang next 10 games nga mga kaibigan o last 10 games sa season na ito ay posibleng ang pinakamahirap na 10 game stretch para sa isang NBA team ngayon. Dahil una ay makakarap nila ang defending champions and arguably best team sa NBA ngayon na Denver Nuggets. Masusundan din yan ng isa sa mga leading MVP candidates at isa sa mga best team sa buong Western Conference, Shai Gilgeous-Alexander at OKC Thunder. Kasunod naman yan na yung nag-iinit na team ng New Orleans Pelicans sa pinapangunahan ni Zion Williamson na may malaking improvement sa second half ng season na ito. Kasunod naman yan ang third best team sa Eastern Conference ngayon na Cleveland Cavaliers. Masusundan yan ng game with Anthony Edwards and Minnesota Timberwolves. Matapos ito ay another game with New Orleans Pelicans. And this time ay posibleng maglalaro na nga si Brandon Ingram. Matapos din nito ay may back-to-back game sila laban sa Los Angeles Clippers na may 4 na star. Masusundan niya ng crucial game laban sa Sacramento Kings kung mananatiling dikit sila sa standings tulad ngayon, at ang last game nila ay laban ulit sa Minnesota Timberwolves. So in that span mga kaibigan ay lahat nga yan playoff bound na kaharap nila, or at least playoff team caliber lahat ito. As of now, kung pagbabasehan nga natin ang mga standings ay hindi pwedeng matalo ang Phoenix Suns ng 5 beses o higit pa kung gusto nga nilang manatili sa top 10 ng West, at kung mananatiling maganda ang nilalaro ng Lakers at ng Rockets, at kung makapick up naman ang momentum ang Warriors. So good luck nga sa Phoenix Suns dahil ang supposed to be super team na ito ay hindi pa nga siguradong makakapasok sa playoffs at posible pang malaglag sa top 10 ng play-in spots. Ilan ba mga kaibigan sa palagay nyo magiging record ng Phoenix Suns sa kanilang last 10 games? Kung ang Suns nga ay napakahirap ng next 10 games, ang Lakers naman ay may chance ngang makuha ang 8 or maybe even 7th seed sa West, dahil tabla nga ang Suns at Kings para sa 7th and 8th seed sa record na 42 wins and 30 losses, habang ang Lakers naman ay may record na 40 wins and 32 losses. Ngunit kung titingnan natin ang kanilang next 10 games, ang Suns nga ay may napakahirap na schedule, habang ang Kings naman ay may game pa laban sa Dallas Mavericks na tinatambakan sila kanina lang, ang Clippers, Knicks, Celtics, Pelicans, OKC at Suns, habang Lakers naman ay makakarap nga ang Memphis ng 2 beses, ang worst team sa NBA na Washington Wizards, ang Brooklyn Nets, ang Toronto Raptors at ang Cleveland Cavaliers sa walang Donovan Mitchell. So hindi nga malabo na masungkit pa ng Lakers ang 7th or 8th seed sa West, lalo na't umaapaw nga ang kanilang confidence ngayon matapos ang impresibong comeback win laban sa team na tulad ng Milwaukee Bucks para sa kanilang ika-4 na sunod na panalo. Nagtala nga si AD ng 34 points, 23 rebounds and 4 blocks, 29 points, 14 rebounds, 10 assists, triple-double din kay Austin Reeves, 29.7 rebounds and 12 assists din kay D'Lo mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay kaya pa na maabot ng Lakers ang 7th or 8th seed?